After nga ng Barako Fest event ay dumiretso kami sa Lubao, Malabrigo, Batangas. At ang oras nga ay mag-aalauna na ng madaling araw to. At balak nga namin magtampisaw sa dagat dahil yung huling Batangas loop namin ay hindi kami nakapagtampisaw. At pagpasensyahan nyo na nga itong boses ko dahil hindi pa ako nakaka-move on sa event at puyat na pinaggagawa namin. Mula nga dito sa May Lipa, Batangas Bypass Road going to Malabrigo, Lubao, Batangas ay nag-a-average siya ng 1 hour and 20 minutes. At grabe itong Batangas Fest 2025 na tunoy dahil sobrang daming tao. Hindi kagaya last year na iilan lang. Ngayon talagang dinumog nila. Biruin mo 1:30 na ng madaling araw napakarami pa ring tao. O siya, tara simulan na natin bumiyahe. At dahil sa madaling araw at walang traffic mga ilang minuto lang nandito na tayo sa Taysan Market, Batangas. Meron kasi akong alam na shortcut dito paglabas mo Lubao Road na. Yung 1 hour and 20 minutes napakabilis lang at mapapabilis ka talaga kapag dito ka dumaan. Yun nga lang kapag ikaw mag-isa medyo matatakot ka dahil dadaanan mo tong sementeryo na to sa may kaliwang bahagi. Buti na lang at 4 kaming nakamotor at may mga sakay kaming OVR. Malibang kay Chairman Ryan, solo lang siya kaya tinatakot namin siya sa intercom na baka may sumakay sa kanya. Kaya hindi siya nakatiis. Ayun, nauna na. Bigyan ko lang din pala kayo ng tips kapag dito kayo dumaan sa may Taysan Road magdahan-dahan kayo kasi sobrang daming lubak dito. Bukod kasi sa maraming lubak madilim din talaga yung bahaging to. Maikli lang naman to siguro titiisin nyo lang to mga 10 kilometers kung gusto nyong mapabilis yung pupuntahan ninyo at shortcut talaga. Gano'n naman talaga ang buhay diba? Kapag gusto mo may paraan. Pagkalipas ng ilang minuto sa pagdaan sa lubak-lubak nandito na nga tayo sa may Lubao, Batangas Road. At sa road na to sobrang dilim talaga. At kung mapapansin nyo yung mini driving light ko ay naka-high na talaga kasi pag bumabanking hindi ko nakikita yung kalsada. Pero ginagamit ko naman yan sa tama kapag nakita kong may ilaw na kasalubong pinapatay ko agad yan. Ayan tignan nyo sa likod lahat sila mga naka-high na talaga. Dahil nga sa sobrang dilim ng kalsada at puro kurbada pa. At pagkalipas nga ng 37 minutong kurbada, sa wakas nandito na kami sa Malabrigo, Batangas. At dahil sa madilim at hindi nyo makita yung view, kumuha ako nung pag-uwi namin ng umaga. Ganyan siya kapag ka-umaga, sobrang refreshing talaga. At kung stress ka sa buhay, kailangan mo talagang magdagat tulad namin. Super stress kasi sa trabaho alam naman natin kapag ka-content creator napakahirap mag-isip ng content. At dahil madilim pa nung dumating kami, natulog muna kami at pagkagising namin itong tumambad sa amin, kumain kagad kami ng gawang loming Batangas. Alam naman natin pag sinabing Batangas, ang specialty niyan ay loming Batangas. Kahit ilang beses na natin itong natikman, pag nandito talaga tayo sa Batangas hindi tayo papayag na hindi tayo makakain yan. Kahit nga si Miss Albel excited kumain ulit ng loming Batangas. Pagtapos nito, handa ulit para sa pagkain. Pansit. Hindi. Okay. Ali, may monster dyan. At dito nga namin naisip kumain kay Susan Lomi House dahil ito yung nirekomenda ng accommodation na tinirhan namin dito sa may Batangas. At after namin mabusog kumain ng Lomi Batangas at ito papakita ko na sa inyo yung accommodation namin na sobrang nakaka-relax at ito talaga yung hinahanap ng utak ko. Ito pala yung nakuha naming accommodation 2 pinto at napakaluwag ng parking at napakaganda. At ito talaga yung hinahanap namin, yung beachfront. Yung pagbukas mo ng pinto ay dagat yung tatambad sa'yo. Tapos maaamoy mo yung halimuyak ng hangin galing sa dagat. Napakasarap talaga, Hindi nga lang siya white sand pero yung pagmamalaki ko dito ay yung linaw ng dagat. Yung simpleng regalo mo sa sarili mo para makapag-unwind ay ang sarap sa utak. Binigyan nga rin pala kami dito ng pusit ni Ate Lani. Si Ate Lani yung contact natin dito. Pusit. Ang dami rin pala Bigay mo sa amin to, te. Wow. So, may transient din si ate. Ayun yung kanya. Kasi may naka-left na dapat doon kami, no? Morning po. Oo, lalagay ko. Ayan, saan ang punta niya nila? Okay, snorkeling po. Doon sa tapat ni Christopher Glenn. Magkano yung snorkeling niyo? Bali, sir, ang 4-pack, 2.5. Ang tumaas sa 4-pack, 2.8. 2.8. Okay. So yan, ako ilalagay ko dito yung contact number ni Ate Lani. Sa lahat ng gusto pumunta rito, si Ate Lani yung kontakin niya.
Ayan, so thank you Ate Lani ha. May Sa pusit. pusit pa. Oo, yan. Thank you. At agad-agad pinakita ko to sa mga kasama natin na special child. Ito na nga. Parang ambulansya. Napakaganda din ang open cottage nila dito, Noy. Talagang nakaka-refreshing tignan. Tara, Noy, akyat tayo sa taas para makita natin kung anong view ba meron dito. Ang dami ng palang lamesa at upuan dito. Pwede to pang event place, Noy. At ang kagandaan dito, Noy, ay tanaw mo talaga yung dagat. Rinig mo yung hampas ng alon at hangin. Sa tapat naman ng open cottage nila, Noy, dyan kayo pwede mag-ihaw, mag-prepare ng lulutuin. Pagkatapos sa bandang kaliwa, ay may tambayan na kubo ulit. 'Di ba? Ang sarap sa pakiramdam na makita mo yung kasama mong nagre-relax at nag-iisip ng future plan nila about content. At kung may kasama nga kayong bata, no, talagang mag-i-enjoy at safe dito. Tignan mo naman tong anak ni BJ King, palakad-lakad lang. At sa tabi pala ng kwarto namin, no, dito pwede kayong magluto at maghanda ng mga lulutuin ninyo. Kaway. Kaya kung may bala kayong mag-outing at kasama ang pamilya at ang barkada, PM nyo na si Ate Lani or tawagan nyo na. At ang pinakamaganda dito, Noy, ay dito namin naisipang kumain sa tapat ng dagat para mas masaya at mas masarap ang kain. Yung tipong pagkatapos mong kumain ay pwede ka na kagad maligo sa dagat. At hanggang dito na lang siguro, Noy, dahil nag-aagawa na sila ng pagkain, baka maubusan ako. O sa lahat ng mga magtatanong, nandyan na yung contact number ni Ate Lani, tawagan nyo na lang siya.